Naalala nyo ba nung nilabas ko yung presidential survey para sa 2028 kung saan nakakuha si Sara Duterte ng 33.3%. At yan po ay ikinagalak na ng mga DDS. Tapos nilabas ko din yung survey ng Bagong Pilipinas Chronicles kung saan 77% ang nakuha ni President Bongbong Marcos. At doon, umalma yung mga DDS. Hindi daw makatotohanan. Pero sabi ko nga sa inyo, conforme po yan kung saan kayo nakapanig. Nung lumabas yung 33.3% ni Sara Duterte na siya ang leading kuno sa pagkapresidente sa 2028, nagbunyi na ang mga DDS. Ang naglabas niyan, WR numero. Para sa mga DDS, credible yung WR numero. Na para sa mga loyalista naman, kaduda-duda itong nilabas nilang survey. So nung lumabas yung survey ng Bagong Pilipinas Chronicles, na si President Bongbong Marcos ay 77% na gusto siyang magpatuloy sa 2028. Baliktad naman ang sitwasyon. Sa atin, credible, mga loyalista. Dito naman sa mga DDS, hindi daw credible. But again, kanya-kanya pong trip yan. Kung kanino ka nakapanig, doon ka maniniwala. So okay, huwag na natin pag-usapan yung 77% ni President Bongbong Marcos dahil ayon naman po sa Constitution, isang beses lang ang termino ng mga presidente. Unless magkaroon ng pagbabago, siguradong sure win si President Bongbong Marcos for another term sa 2028. Ang bigyan natin ng pansin itong 33.3% ni Sara Duterte sa WR numero na para sa mga DDS, sure win na si Sara Duterte sa 2028 elections. Kaya lang napaisip ako si Sara Duterte, 33.3%. Nasaan yung kabuoang 66.7% na hati-hati doon sa mga ibang kandidato. Pero, kung merong isang lalaban lang kay Sara Duterte at nagkaisa itong mga presidentiable na isa lang ang lalaban sa pagka-presidente, saan sa tingin ninyo dadamputin si Sara Duterte sa kanyang 33.3%? 66.7% itong natitira na ayaw kay Sara Duterte. So kung sinasabing 3 out of 10 Filipinos ay gusto maging presidente si Sara Duterte, 7 out of 10 naman ang ayaw sa kanya. So paano kayo makakasigurado na si Sara Duterte na nga ang mananalo sa 2028? Well, yan ay kung hindi siya makulong sa mga kasong kanyang kinasasangkutan. Nakakasigurado ba kayo na sa datos na yan ni Sara Duterte, shoe-in na siya sa pagka-presidente? Baka nakakalimutan nyo ang sitwasyon ni Jejomar Binay noong 2016 elections. Basahin ko po itong post ni Mark Ian. Let us be honest. A 33 presidential preference for a sitting vice president, this close to a national election, is not a sign of dominance. It is a sign of danger. Dahil para po sa akin, tulad ng sinabi ko kanina, 33% ni Sara Duterte, ngayong nalalapit ang eleksyon, nalalakihan na kayo doon. So yung pong 33% ni Sara Duterte, tulad ng sinabi ni Mark Ian, is not a sign of dominance. Hindi porke siya ang nangunguna, dahil pinaghati-hati po yung 66.7% doon sa ibang presidentiable. Tulad nga na sinabi ko, kung isa lang ang lalaban kay Sara Duterte sa kanyang 33%, anong laban niya doon sa natitirang 66.7%? Sabi pa ni Mark Ian, ibig sabihin nito, 3 out of 10 or 3 lang sa bawat 10 Pilipino ang pumipili sa kanya bilang susunod na presidente. Pareho pala kami nang iniisip ito si Mark Ian. 3 out of 10. 3 lang sa bawat 10 Pilipino. Baligtarin natin. Kung 3 lang sa bawat Pilipino ang may gusto kay Sara Duterte, 7 sa 10 ayaw sa kanya. So bakit kayo magbubunyi kagad? 7 sa 10 ayaw kay Sara Duterte. Tuloy ko, that is a ceiling and the history backs this up. Ito na, yung tungkol kay Jejomar Binay. Back in 2014, 2 years before the 2016 elections, Jejomar Binay posted an incredible 40 to 41% in many surveys, much higher than 33%.
Kung naaalala nyo po, nung panahon ng 2016, nung isa si Jejomar Binay na tatakbong presidente, talaga pong para sa mga Pilipino, shoe-in na si Jejomar Binay bilang presidente. Mantakin nyo, 40 to 41% ang pumili sa kanya para maging presidente. Mas mataas naman yung 41% sa 33% na nakuha ni Sara Duterte. Tuloy ko, analysts called Binay unbeatable. Pero nang sumabog ang mga issue, mansions, overpricing, alleged irregularities, the numbers collapsed. And he lost the presidential race he once seemed destined to win. Talagang akala po ng sambayan ng Pilipino, sa taas ng ratings ni Jejomar Binay sa maraming survey, akala nila siya na ang mananalo. Nung biglang pumutok yung mga anomalya at aligasyon laban kay Jejomar Binay, yung pong taas ng 41% ay nag-crumble. So ngayon, tingnan natin ang latest situation. Binay faced lifestyle and corruption controversies. So dahil nga sa mga kontrobersiyang yan, bumagsak yung rating ni Jejomar Binay hanggang sa tuluyan na siyang natalo na akala niya siya na talaga ang mananalong presidente. Pero ang allegations na kinakaharap ng kasalukuyang vice-presidente from misuse to plunder cases plus multiple sworn testimonies are far heavier, more structural, and politically explosive. Mas malalang issue ng korupsyon ang kinakaharap niya. O hindi ba? Nagpuputukan ang mga issues laban kay Sara Duterte. Itong Madriaga issue, yung pag-file ng patong-patong na kaso ng civil society groups laban kay Sara Duterte sa ombudsman. Kasama na dyan yung hindi maipaliwanag na confidential funds. At marami pa. Di ba ilang araw pa lang nakakalipas? Yung overpriced na mga motorsiklo, air conditioning, laptops at kung ano-ano pa ay nakakabit ngayon sa pangalan ni Sara Duterte. So mas malala yung mga issue ngayon ng korupsyon na hinaharap nitong si Sara Duterte kaysa kay Jejomar Binay nung panahon niya. Itong mga issues kay Sara Duterte are not light intrigues. These are legal and reputational landmines waiting for the campaign season to erupt. Dahil oras na simulan ang kampanya sa 2028, sigurado tayo maglalabasan lahat itong mga baho ni Sara Duterte. At kung ang pagbabasihan natin ay ang nangyari kay Jejomar Binay noong 2016, malamang yan din ang sapitin ni Sara Duterte. Kaya, kapag nakita nyo ang 33% ni Inday Sara na ipinagmamalaki ng mga DDS, huwag kayong malinlang. Lahat yan ay planado nila na ipalabas para magmukhang solid si Inday Sara Duterte sa 2028. Kaya nga nakita nyo, ang ingay-ingay ng kampo ni Sara Duterte ngayon, kung ano-anong paninira ang ginagawa nila sa ating presidente para lang umangat si Sara Duterte. Andyan yung kay Orly Gutesa, kay Saldico, kay Amy Marcos, na ang inaasahan nila ay mag-aaklas ang taong bayan sa galit dahil sa mga expose ng mga taong ito. Ano nangyari? Supot ang nangyari. Kakaunti lang ang napaniwala nila. Paano? Wala naman kasi mga ebidensya. Kahit na sabihin mong kapatid na itong si Amy Marcos, may naipakita ba siyang konkretong ebidensya? Kung yung ng kapatid, walang mailabas na ebidensya. Ito pa kayang si Orly Gutesa na ngayon ay nagtatago, na kesyo tinatago daw ng mga kapulisan ng gobyerno. Itong si Saldico na hindi makauwi dito dahil natatakot siyang panumpaan yung kanyang mga salaysay. So paano tayong maniniwala sa mga taong ito na puro laway lang ang puhunan? Wala silang konkretong ebidensya. Hindi tulad nitong lumabas na si Madriaga. Meron siyang sworn statement na ang ginagawa ng mga DDS, syempre, babasagin nila itong naratibo ni Madriaga. O di okay lang. Basta ba yung mga sasabihin ninyo ay nakahanda kayong sabihin under oath dahil si Madriaga may sworn statement. Tapos itong final na patong-patong na kaso ng civil society groups. Aba, minamaliit na naman nila. Nabasa nyo na ba yung sinabi ni Sara Duterte? Minamaliit nila eh. Ginagaslight nila. Akala nila maniniwala ang taong bayan. Hindi po eh. Kasi nakikita natin
na takot si Sara Duterte dyan sa mga kasong yan. Kaya itong mga DDS niya, yung mga aliporis niya, double time na ipagtanggol siya. Pero mukhang nahihirapan na po silang ipagtanggol si Sara Duterte sa dami ng akusasyon, sa dami ng aligasyon na kinasasangkutan niya. So lahat ng ginagawa ng kampo ni Sara Duterte para sirain si President Bongbong Marcos para pagmukaing solido ang suporta niya sa 2028. Ang tanong ko nga lagi kung solido ang suporta ni Sara Duterte mula sa taong bayan na sinasabi niya, bakit hanggang ngayon ilang ulit yun ang binalak mag-people power? Si Bongbong Marcos pa rin ang nakaupo sa Malacanang. Yan ba ang solidong sinasabi ninyo na suporta kay Sara Duterte? So, from a communications and political strategy perspective, that 3 out of 10 Filipinos na gustong maging presidente si Inday Sara does not show strength. It shows vulnerability. It shows soft support. Dahil nga lagi kong sinasabi, kung hard support ang kay Sara Duterte, matagal niya nang napatalsik si President Bongbong Marcos at siya na ang tinatawag na presidente ng taong bayan. Hindi Lagi na lang nababantilahon yung kanilang people power. So itong 3 out of 10 Filipinos, paano mong sasabihin na ito ay lakas nila? 3 lang sa 10 Pilipino. Nasa na yung 7? Isip-isip lang. So it shows a campaign built on noise rather than trust. Kaya ngayon pa lang nag-iingay na sila, nangangampanya na sila para sa 2028. Pero lahat ng ginagawa nila is built on noise. Puro ingay lang. At yan po ay hindi dahil sa tiwala ng taong bayan kay Sara Duterte. Nag-iingay lang po sila para isipin ng taong bayan na malakas si Sara Duterte. And that is why the noise now makes perfect sense. They are not attacking the government not just to win. They are attacking to survive, to delay the inevitable slide, to keep her name in the conversation para hindi tuluyang malunod sa mas mabibigat na issue. Tama ka dito, Mark Ian. Kaya panay ang atake nila sa gobyerno ni President Bongbong Marcos. Hindi lang basta manalo. Kailangan nilang mag-survive dahil kapag hindi sila nagtagumpay na pabagsakin si President Bongbong Marcos at umusad na itong mga kaso niya, ay nako, siguradong lagot na si Sara Duterte. So kailangan nilang mag-ingay, kailangan nilang atakihin ang gobyerno ni President Bongbong Marcos. Baka naman sakaling magwagi sila. Kailangan nilang mag-ingay para malunod yung totoong issue laban kay Sara Duterte. Pansinin niyo ang ingay-ingay ni Sara Duterte at ng kanyang mga alipores. Halatang-halata naman kasi trying hard to make noise. Sabi pa ni Mark Ian, because in politics, the rule never changes. Kung malakas ka sa paparating na halalan, tahimik ang kampo mo. Kung natatakot kang matabunan, doon ka nagiging destructive. Kasi nga, kung naniniwala ang kampo ni Sara Duterte na mananalo sila sa 2028, dapat tahimik sila. Kasi kampante na sila eh. Alam na nila na sila ang mananalo. Hindi, puro ingay ang ginagawa nila. Nagiging destructive na nga sila eh. Bakit? Dahil natatakot silang matabunan. And 2028 is already showing the same pattern we saw in 2016. An early lead masking a deeply vulnerable candidate whose numbers will crumble once accountability finally catches up. So, yan na po ang nangyayari. Habang lumalapit ang 2028, ay unti-unti pong nagigiba tulad nung nakita nating pattern nung panahon ni Jejo Marbinay na ang lakas-lakas niya sa survey pero nung lumabas yung mga anomalya, bigla pong the cookie crumbled. Yan din po ang sasapitin ni Sara Duterte once accountability finally catches up. So mga DDS, kampante na ba kayo sa 33.3% ni Sara Duterte? Sigurado na ba kayo na mananalo siya sa 2028? Sigurado ba kayo na masasalag nyo
lahat ng kontrobersiya, aligasyon at mga kasong kinahaharap ni Sara Duterte? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.